Pwede bang makarinig dyan? May maririnig ba akong ano? ah, kahit anuman? So, yung ako po ay natutuwa ulit na makasama kayo kahit sa ganitong pagkakataon lang. At saan man kayo nandoon, nasa Kamuning man kayo o kaya nasa Biliran, welcome po yung mga taga Kawayan, Biliran na mga kapatid natin. Sina Kuya Greg, Kuya Tirso, sina Sister Karina, Brother Lando, okay ng Biliran. Sila din po ay kasama natin ngayon na nag-meeting online. Yung mga kapatid po natin dyan sa Kamuning, ganun din, lalong-lalo na sa mga visitors na kasama natin. Ay aking personal din na uh, kinukumusta magatang believers, okay, mga mananampalataya. How the spiritual and eternal shape, okay, the way, how the spiritual and eternal shape the way we live. Okay, paano hinuhubog ng spiritual at ng eternal na mga katotohanan ang pamumuhay natin bilang mga Christian sa mga tagasunod ng Panginoon. Nakakatulong ba? Okay, yung spiritual, yung mga katotohanang spiritual, yung katotohanang eternal o walang hanggan, upang hubugin tayo sa mas maingat at mas matuwid na paglalakad sa Panginoon o sa buhay ng pananampalataya. So, yan po yung ating pag-uusapan. So, welcome po ang bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Eugene sa mga hindi nakakaalam. At yun, nandito pa rin ako at nandyan kayo. Pero tuloy pa din yung ating pag-discuss itong napaka simple lang na pananalita pero marami akong nakuhang pagpapala. Ganun pa man mula dito. So, kapag pinag-uusapan yung tungkol sa kaligtasan, hindi lamang tayo nagsasalita ng tungkol sa mga pang-material, pang-physical o natural na mga bagay. Bagkus nagsasalita tayo, nagpapatungkol tayo, sinasabi natin ito ay spiritual. Spiritual na relasyon, spiritual na buhay, spiritual na paglalakad. Pero kung iisipin mo ulit kung anong ibig sabihin ng spiritual, if you pause and consider kung ano yung spiritual, ay ibang dimension po siya. Okay, hindi siya yung dimension na physical na ating palaging nakakaugnayan sa pamamagitan ng ating limang pandama o pandamdam o yung five senses na tinatawag. So, yun yung physical na dimension. Pero yung spiritual na dimension ay hindi nakikita. Yung eternal na dimension ay hindi pangkasalukuyan kasi hindi siya pansamantala. Ang lahat ng pangkasalukuyan, ang lahat ng pampisikal ay temporary lang. Pero yung spiritual ay walang hanggan. So, kung merong ganito na dimension o realidad, okay, yung spiritual at saka eternal, paano niya maapektuhan, okay, sa mabuti, okay, o sa katwiran ang ating paglalakad sa natural na pamumuhay natin bilang mga tagasunod ng Panginoon. Okay, so paano ito makakatulong sa pagtatagumpay natin sa mga hamon ng buhay natin? O kaya naman, paano tayo magiging on top ng kung ano man yung mga pagsubok na meron tayo o kaya sufferings na kinalalagyan natin? Paano natin nakikita sa paningin ng eternal at sa paningin ng spiritual yung weaknesses at saka limitations na meron tayo? Okay? Or paano natin i-consider this time, okay, in the light of eternity and spirituality, yung mundong kinalalagyan natin? Okay? Hindi lamang yung buhay na maikli, kundi yung broken o yung brokenness ng sanglibutan na tinatahanan natin. So, mahalaga siya na maintindihan natin. Okay? Vital siya sa meaning, sa hope, sa strength, sa guidance. Okay? Kapag naintindihan natin yung spiritual at saka eternal na pananaw. Sa 2 Corinthians 5 verse 7, dito po tayo magsisimula, mga kapatid ko at mga kaibigan. Okay, so, kumusta po kayong lahat dyan? Okay, sa 2 Corinthians 5 verse 7, sabi minsan ni Apostle Paul, we walk by faith, not by sight.
Kaya tayo naglalakad o nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin lang. At ang ibig niyang sabihin ay ating tinitingnan na bilang pinakamahalaga sa pamumuhay natin yung mga bagay na spiritual, yung mga bagay na eternal. Yan yung ibig sabihin niyan. Kasi ang mabuhay sa pananampalataya ay mabuhay sa mga bagay ng Diyos, sa mga bagay na hindi pa nakikita ngayon. Pero mga tiyak sila sa mga bagay na paparating na hindi pa nangyayari. Pero kasing tiyak o mas tiyak pa sila ng mga bagay na palagi at yung normal na nangyayari o pangkaraniwang nangyayari sa atin. So, to walk by faith ay yung tingnan natin lahat ng nangyayari sa atin in the light of eternity, in the light of spirituality. O kaya naman, ayon sa Panginoon. Hindi lamang ayon sa ating mga pandama, ayon sa ating mga five senses na tinatawag. So, to walk by faith, is to believe, hindi lamang to trust, okay, sa mga doktrina, okay, hindi lamang maniwala sa doktrina, kundi maniwala sa katotohanan ng isa pang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Mayroong walang hanggan. Mayroong eternal at mayroong spiritual na kalagayan. To be believers, yun yung ating pinangahawakan. Okay? Kaya nga, yung ating pinangahawakan ito, spiritual at saka eternal, ay ito yung humuhubog ng ating paglalakad at pamumuhay ngayon sa pansamantala at sa natural na pamumuhay natin. Okay, so gusto ko lang po mag-elaborate tungkol dito. Sa 2 Kings chapter 6, I hope nilalagay yung mga scriptures diyan sa natin sa screen. 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Ang kalagayan dito is nagkaroon ng threat yung Israel at sila ay susugurin, i-attack sila ng king ng Syria at ng kanyang mga soldiers. Okay, kaya lang merong isang prophet doon sa Israel, si Elisha o si Elisha. Hindi si Elijah ito, yung sumunod kay Elijah, si Elisha. At dahil tinutulungan ni Elisha yung king ng Israel, hindi siya nako-corner nitong king ng Syria para patayin. So nung nalaman ng king ng Syria na ang gumagawa ng paraan upang maligtas yung king ng Israel ay si Elisha, pinuntahan nila yung lugar kung saan siya nakatira at kanilang kinubkub. Okay, in-under siege nila yung lugar sa Dothan. Ito yung pangalan ng lugar, okay, ng bayan na kinalalagyan ni Elisha. So, yung bayan ay kanilang piniligiran ng kanilang mga sundalo upang makipagtuos kay Elisha, yung king. Okay, at nakita ito nung kasama ni Elisha, okay, na servant niya. At dito tayo magsisimula sa verse 15 to 17. When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, behold, an army with horses and chariots was all around the city. The servant said, "Alas, my master, what shall we do?" He said, "Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." So, nung nakita nung kanyang alipin o kasama, natakot siya. Anong gagawin na natin, Panginoon? Sabi niya kasi napaligiran na nila tayo. Pero ang sabi ni Elisha, huwag kang mag-alala kasi yung kasama natin ay mas marami kaysa sa kanila. Then Elisha prayed and said, "O Lord, please open his eyes that he may see." So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nagdasal si Elisha, sabi niya, "Panginoon, buksan mo yung mata nitong kasama ko." At binuksan ng Panginoon yung mata niya, okay, yung binata, at nakita niya na yung bundok ay punong-puno ng mga nakakabayo, nakakarwahe ng apoy. At sila ay nakapaligid kay Elisha o nakapaligid sa kanila. So, ang ibig sabihin is, merong parang another perspective. Okay, so sa physical na kalagayan, sila ay matatalo. Sa physical na kalagayan, sila ay napaligiran na at talo na sila physically.
Okay, kaya lang meron pang isa pang katotohanan na hindi nakikita nitong servant na to. At yung katotohanan ay sila ay mas ligtas pa sa ligtas. Kasi nandun na yung army of God, yung spiritual army ng Panginoon na sila ay ginagawang protektado at safe. Merong dalawang uri ng dimension sa buhay. 'Di ba? Kahit naman hindi tayo naniniwala sa Diyos, ay merong mga kwento-kwento tungkol sa mga espiritu, 'di ba? Sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan kung saan tayo nanggaling. Ang dami-daming mga tinatawag nilang urban legends, 'di ba? O kaya rural folk tales, mga ganon. Urban legends, yung mga kwento-kwento, 'di ba, tungkol sa mga espiritu, tungkol sa uh, mga lamang lupa, etc., etc. At tayo ay ano, kung sakaling ikaw ay ipinanganak sa probinsya, lumaki tayo sa mga ganitong kwento. Siguro nakita natin kung paano dahil sa superstitious yung ano natin, yung community natin, mapamahiin sila ay kung ano-ano yung ginagawa nila upang sila ay maligtas o kaya naman maproteksyonan kung sakali. Sa isang banda, mayroon silang insight to the spiritual. Maring totoo, maring hindi, di ba? Pero, ang sinasabi ng Bible natin ay merong mga gano'n. Kung merong mga bad spirits or may mga sa isang dimension, spiritual dimension ay may mga bad, meron ding good na mga spirits. At ang pinakapangunahin doon ay yung God, yung Diyos na meron tayo, di ba, na sinasamba, sinusunod. At umaasa tayo ng protection mula sa Kanya. At dito, ipinakita niya yung protection niya sa kanyang alagad, sa taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Ang pagkakaiba ng pagkakita nung spiritual na kalagayan ay pananampalataya. Okay? Pananampalataya. Nandito yung pagkakaiba nitong servant at nung prophet. At yung prophet nakakaalam. Siguro sanay na siya. Familiar na siya. Karaniwan sa kanya na magdepende sa Diyos at sa kakayahan ng Diyos na kanyang sinasamba. At tayo din ay inaanyayahan o inanyayahan para magkaroon ng ganitong relasyon sa Diyos at sa may bibigay o may puprovide, may ilalaan niya sa ating pagkalinga, pagliligtas. At katulad nitong tao na to, unang bayan ng Israel dito, sila ililigtas na makapangyarihan ng Diyos sa isang spiritual na pamamaraan. Okay? So, yung believers, okay, yung ating pag-uusapan ngayon na believers, okay? How the spiritual and eternal shape the way we live now ay tungkol sa pagkaintindi ng mga bagay na ito. Yung katotohanan na mayroong Diyos, yung katotohanan na mayroong kaaway na espiritual, yung katotohanan na hindi lamang ito yung buhay at hindi lamang ito yung katotohanan kasi meron pang spiritual na dimensyon. Yung eternal at saka yung natural, yung temporary at saka yung spiritual. Kapag titingnan natin sa Biblia, ito ay katotohanan pareho. Okay? Kaya nga, dito sa ating discussion, dahil huhubugin niya yung paglalakad natin, huhubugin niya yung paglilingkod natin, yung paglalakad natin sa kaligtasan, di ba? Ay dapat pinangungunahan ng spiritual at eternal na pananampalataya. Okay? So, sa believers, sa discussion natin, number one, pag-usapan natin yung temporary to eternal perspective. Kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pananaw. Hindi lamang tayo nakatingin sa pansamantala, pero maniwala tayo na mayroong eternal at na makikita natin itong eternal na ito mamaya kung bakit. Number two, yung pananampalataya o yung hope natin at yung purpose natin, magbabago siya. Okay? Kapag meron tayong paniniwala at tayo dumidepende sa eternal, spiritual din at the same time, habang nakatira tayo sa natural at saka sa temporary, meron tayong hope at saka purpose na hindi matitinag. Number three, meron tayong pinagmumulan ng strength at saka peace, yung protection, di ba? Nakakaiba sa pangkaraniwan. So, meron tayong source of strength, peace, and protection na kakaiba. Number four, yung spiritual at saka eternal, nagpapahayag siya sa atin ng isang pagbabata o battle. Okay? Na nakasama tayo doon
sa battle na ito. O yung battle, yung spiritual battle ng God, ng good at ng evil, ng God at ng satanic forces. Number 5, kapag naniniwala tayo sa eternal at saka spiritual, yung ating intimacy with God, okay, ay kanyang pinapalalim. At yung ating pag-pray o kaya naman pag-intercede sa mga kapatid natin sa mga pangangailangan, sa mga kalagayan, ay mas tumitibay. Naniniwala tayo sa prayers, naniniwala tayo sa relationship with this God, okay, eternal at saka spiritual na God. At saka syempre, number 6, itataas yung mga values, yung mga papahalagahan natin at mga priorities natin. Kapag pinapahalagahan natin yung eternal at saka spiritual. The values at saka priorities ng Christian ay may tataas. Okay, may tataas. At yun po yung ating lalamanan dito sa believers. Okay, so punta tayo kagad sa believers. Number 1, meron tayong paningin na hindi lamang temporary. Meron tayong pagpapahalaga hindi lamang sa mga pansamantala. Okay, so makikita natin sa buhay na meron tayo, 'di ba? Kaya tayo nag-aalala, kaya tayo nagkakaroon ng anxieties, may mga problems tayo, may mga mga ano tayo pinagdadaanan tayo ng mga mahihirap, 'di ba? May suffering. Eventually magkakaroon ng kamatayan yung buhay nito. At ayaw natin ng ganon, 'di ba? Gusto natin na sana lumawig, tumagal pa yung kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda, kung ano yung masarap, 'di ba? Yun yung gusto nating magpatuloy. At sana gusto natin na walang hanggan siya. Kaya lang yung katotohanan ay hindi, 'di ba? Eventually may sakit na dumadating, eventually may mga sakuna na dumadating, eventually may kamatayan na dumadating, may kasiraan na dumadating. At pumapasok tayo sa tinatawag na despair. Okay, nawawalan na tayo ng loob, nawawalan na tayo ng pag-asa. Yung mga ano natin, mga plano natin na pinagdesisyonan, na iniisip natin na ito ay makukuha natin sa loob ng 10 taon o 50 years, nagiging mas maikli, okay, na nagiging parang survival na lang yung mabuhay sa natural. Kasi nakikita natin yung temporariness, yung pagiging pansamantala ng lahat ng mga bagay. And then we long for something lasting. We long for something na sana, 'di ba, na nagtatagal or in our case eternal kung sakali. Pero meron mo tayong makikita sa mundo. Wala tayong makikita sa sanglibutan na gano'n. Kasi palaging may katapusan yung nandito. 'Di ba minsan sinabi ni Jesus Christ na meron tayong kalagayan dito sa lupa, pero sinisira siya, kinakalawang siya, nauubos siya, namamatay siya. Pero kanyang inaanyayahan tayo na gustuhin natin yung iba pang uri ng mga bagay na makalangit. Ito yung sinasabi niya. Na ito ay hindi nasisira, ito ay hindi nauubos, ito ay hindi kinakalawang, ito ay hindi natatapos. So, alam natin na mayroong struggle yung mabuhay even in the world. Okay? At naghahanap tayo ng hope na pwede tayong itawid. Diba? Or naghahanap tayo ng pwede nating panghawakan na mas malaki kaysa sa nakikita natin, mas malaki kaysa mga hawak-hawak natin ngayon. Okay? Kaysa sa nasubukan na natin o kaya naman naranasan na natin. Meron bang gano'n? Nung dumating ang Panginoon, ito yung kanyang sinasabi. Ito yung kanyang gustong ibigay sa atin. Okay? Katulad lang nung young man, yung binata na kasama ni Elisha. 'Di ba? Siguro nagitla siya. Kasi ang ini-expect niya, talo na sila eh. Kasi ang palagi niyang ini-expect ang pinakamarami sa sanglibutan sila yung mananalo. Ang pinakamalakas sila yung mananalo. Pero hindi niya alam na mayroon pang masagit pa. Pero hindi sa sanglibutan siya manggagaling. Sa isa pang sanglibutan. From another world. Di ba? From another dimension. At ito ay spiritual at eternal. Sa 2 Corinthians 4 verse 16.
2 Corinthians 4 verse 16. Hanggang 18 po. 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. Sabi ni Apostle Paul, so we do not lose heart. Hindi kami nawawalan ng loob. Though our outer self is wasting away and our inner self is being renewed day by day. Kahit na tumatanda, kumukulubot, kahit na parang paupos na yung aming pagkataong labas, yung ating physical, sinasabi niya. Pero yung pagkataong loob, the inner self, ay nababago siya araw-araw. There is something in us na hindi siya umaayon sa takbo ng physical, ng material at ng temporary. Okay? Meron sa loob natin na ganoon. At ito yung ating spiritual na kalagayan. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Hindi naapektuhan ng pansamantala, hindi naapektuhan ng physical, ng material, yung ating pagkataong loob, yung ating buhay na spiritual. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory. Kahit na meron tayong mga pinagdadaanan na mahihirap, di ba? Problems, trials, at dahil doon meron tayong anxieties and depressions, di ba? At hindi natin alam kung ano yung susunod, hindi natin alam kung ano yung pwede nating panghawakan at katiyakan, di ba? Assurance. Pero sabi niya, lahat ng ito ay momentary lang, pansamantala lang ito na kahirapan. At itong lahat ng mga pansamantalang ito, sa perspective ng Christian, okay, dahil pinangahawakan niya yung eternal at spiritual, is preparing for us an eternal weight of glory. Naghahanda ito sa atin, di ba, ng mas matimbang, mas mabigat na kalalakian na ibibigay sa atin isang araw. Okay, beyond all comparison, na hindi natin pwedeng ikumpara sa kahit ano man dito sa sanglibutan. Na kahit ma-experience natin yung pinakamahirap, pinaka mabigat, ay wala pa rin comparison dun sa inihahanda sa atin sa spiritual na kalagayan, sa eternal na kalagayan. Kaya nga, sabi niya, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient or temporary, but the things that are unseen are eternal. Habang tumitingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sabi niya, yung mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Meron tayong choice. As Christians, meron tayong choice kapag ikaw ay tumanggap ng paningin ng spiritual at eternal. Saka natatanggap natin itong ganitong vision, ganitong uri ng pagtingin at pagturing ng buhay kapag tinatanggap natin yung kaligtasan ng Panginoon. 'Di ba? Yung vision na ito, yung tinatawag nilang paradigm shift. Nagbabago tayo ng paningin, nagbabago tayo ng perspective. Okay, kapag tinatanggap na natin yung spiritual na kaligtasan ng Panginoon. Lalo-lalo na yung banal na espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng visions, ng projections of the eternal and the spiritual. So, ito yung pinakamuog, ito yung pinaka pundasyon ng ating paglalakad. Okay? Yung eternal na mga bagay. At sabi sa Colossians 3, hindi na natin pupuntahan. Colossians 3 verse 1 to 2, tayo ay nakatingin kay Kristo. Hinahanap natin yung mga bagay sa taas. Diba? Kung saan siya nakaupo. At we set our minds on things that are above, not on things on the earth. Kasi yung mga above things, sa spiritual things at eternal things, yung mga bagay na nandito, kahit gaano sila kahalaga, they are temporary. At sila ay mauubos, mawawala, masisira eventually. Kahit buhay dito sa kalagayan na mayroon tayo sa mundo na kinalagyan natin ay matatapos. So, merong ganun. Pwede tayong mag-shift from temporary to eternal na perspective. At ito yung maganda dyan. Okay? Kasi kapag mahirap na lahat, okay, pwede nating makita yung hope natin sa eternal, sa spiritual na kalagayan o katotohanan na para sa atin din. Kasi merong injustice, di ba? Merong suffering, merong mortality dito sa buhay na ito. At parang tayo ay pinanganak na talagang magkakaroon ng paghihirap eventually. At merong kamatayan dahil sa kasalanan na tinatawag ng scriptures. So, magiging mas parang meaningless na at hopeless na yung kalagayan. Dahil parang tiyak yung mga bagay na to.
Tiyak na hindi mo makukuha lahat ng gusto mo, tiyak na magsasuffer ka, tiyak na meron kang kamatayan. Diba? Meron bang hope at may purpose? Yung pangalawa is, pwede tayong bigyan ng eternal at saka spiritual, 'di ba, na mga layunin ng Panginoon sa atin ng hindi matitinag na pag-asa, na future. Okay? Kasi may pangako yung Panginoon, hindi lamang dito sa pansamantalang buhay natin. Don't get me wrong, 'di ba? So, itong temporary na buhay natin ay maganda din ay pamuhay. Itong temporary na buhay natin, nandito din yung kaligtasan at tagapagligtas natin. Pero nasa dimension siya ng spiritual at kumikilos siya sa ganung paraan. Katulad ng pagkakita nung servant, 'di ba? Yung matagal nang alam ni Elisha. 'Di ba? Na para bang napakanipis lang nung division. Okay? Nung tabing ng spiritual at saka at natural, yung pansamantala at saka eternal. Parang nagsasabay lang sila, 'di ba? Nandyan siya, nandyan yung mga bagay-bagay nito, nandyan yung mga personalities na to. At kinakailangan lang nating ng maniwala. Kinakailangan lang natin ng perspective, okay, ng paradigm shift kung sakali. So, binibigyan niya tayo ng eternal hope. Binibigyan niya tayo ng spiritual hope. Hindi siya matitinag. Okay? Yung promises ng Panginoon ay totoo dahil yung character niya ay hindi lamang siya sincere, pure yung character ng Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya. Kaya pwede nating sandalan yung katotohanan niya. Yung sinasabi niyang purpose ng buhay, yung sinasabi niyang meaning natin, yung sinasabi niyang hope ng ating eternity ay totoo lahat. 'Di ba? So, ang gagawin niya sa atin dahil tayo ay may pag-asa, maglalakad tayo ng iba. Tayo ay magkakaroon ng ibang kalagayan, ibang paglalakad kaysa sa mga tao na walang ganito. Kaysa sa mga tao na hindi nila iniisip that there is more to temporary things. There is more to natural things. 'Di ba? Merong spiritual, merong eternal. Okay? At nakikita siya ng pananampalataya. Hindi siya nakikita ng mata natin. Kaya nga we walk not by vision, sabi niya, we walk not by sight but we walk by faith. 'Di ba? Kanina sinasabi ng scriptures. Ganun din yung sinasabi ng Hebrews 11 verse 1. Okay? May pananampalataya ka, nakikita mo yung mga bagay na paparating, nakikita mo yung mga bagay na hindi nakikita. So, malinaw yung future sa tao na naniniwala sa spiritual sa eternal things of God. Malinaw yung future, at kapag i-compare sa present reality, kahit na merong kahirapan, kahit na merong limitations, kahit na merong kahinaan, nagkakaroon tayo ng pag-asa dahil dun sa promise ng paparating, yung future na ipinangako sa atin. Okay, so siguro alam na natin yun dun sa Romans 8 verse 18. Romans 8 verse 18. Romans 8 verse 18. For I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Sabi ni Pablo, yung mga paghihirap ng pangkasalukuyan, okay, na panahon, ay hindi siya pwedeng ikumpara sa kalwalhatian na iahayag sa atin. Kasi mayroong mahahayag na kalwalhatian na tila baga mapupunasan lahat ng mga pag-iyak, lahat ng mga luha na meron tayo, ay mawawala lahat dahil sa glory na paparating. Yun yung inilagay ni Lord sa unahan. Yun yung inilagay ni Lord sa dulo ng ating paglalakad. Katulad, ang buhay natin ay para siyang marathon. 'Di ba? Hindi ka bibigyan ng medal sa umpisa, bibigyan ka ng medal sa dulo. In the hope na you will do your best kahit na mahirap, 'di ba? Kahit na ikaw ay nasasaktan, kasi sa dulo mayroong prize. At yung prize, yun yung hope ng bawat isa sa atin. Okay? At yun yung ating pinangahawakan. Yun yung ating driving na puwersa. Okay? Para magpatuloy. Okay? Anuman sa kabila ng kalagayan na pwede nating nararanasan sa kasalukuyan. Okay? Mayroong out of this world na hope. Yung tao, yung nananampalataya sa spiritual at saka sa eternal. Number 3, okay? Kaya nga yung kalakasan mo, yung
yung ano mo, kapayapaan mo at yung protection mo ay magiging tiyak. Kasi hindi siya nakadepende sa shakeable na nakalagayan na meron ka na sa pansamantala, kundi yung hindi na siya nauuga, na walang hanggan, na naghihintay sa iyo, na yun yung pangako ng Panginoon sa atin. So, kahit may limitations tayo, ang dami natin mga takot, na-overwhelm tayo ng mga kalagayan natin, circumstances natin, nadidrain yung natural resources natin, pero nape-perceive natin, nakikita natin, meron tayong katiyakan na merong presensya, merong kapangyarihan, merong merong totoong God na nagmamahal sa iyo, diba? Yung Father, Son, Holy Spirit na sumasa atin. At meron tayong access dito sa God na to. Okay, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang comfort, di ba? Minsan sinabi ni Jesus, yung kapayapaan ko ay aking iniiwan sa inyo. Kapayapaan na higit pa sa pwedeng maintindihan ng isip natin. Peace that surpasses all understanding, sabi niya. Yun yung gagabay sa atin o aalalay sa atin sa anumang bagyo ng buhay na dadating. Or sa anumang bagyo na kinakalagyan natin ngayon kung sakali. Okay? Kung merong mga ganitong kalagayan tayo. Okay, yung source ng ating spiritual na lakas, na kapayapaan at protection ay yung katotohanan ng eternal at ng spiritual na sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ng Diyos natin. Sa atin na umaasa sa Kanya at naglagak ng ating pag-asa. Okay, hindi lamang sa sinabi niya kundi sa Kanya na nagsalita. So, pang-apat na tayo. Okay? Yung kapag niyayakap natin, okay, yung eternal sa spiritual, babaguhin niya hindi lamang yung ating pananaw, babaguhin niya yung ating kalakasan, yung ating aasahan, i-reveal niya sa atin na mayroong gyera na kinabibilangan natin. Na tayo ay kasama sa gyera, sa battle. Okay? At merong dalawang pwersa na palagi naglalaban sa sanglibutan. Merong good, merong evil, merong darkness, merong light. Okay, merong God, merong satanic, di ba? At ito ay palaging nandyan noon pa hanggang ngayon. Okay, so mamili ka lang kung saang side mo gustong pumanig. At ikaw na gumugusto ng kaligtasan, ikaw na gumugustong magpatuloy sa kaligtasan at sa tagapagligtas, nandun ka sa panig niya. At nandun sa kabilang puwersa naman, yung kaaway ng panig ng Panginoon. So, yung katotohanan, yung realidad ng spiritual warfare na to ay nagiging mas tunay kapag tanggap natin na merong eternal at merong spiritual na elemento ng buhay, na dimensyon ng katotohanan na kinalalagyan natin. Okay, so hindi tayo magdadalawang isip na mag-isip na o magpalagay na yung ating battles ay hindi si God yung nagbibigay, kundi yung kaaway yung nagbibigay. At may gumugusto sa atin na hindi magtagumpay. Merong gumugusto sa atin na hindi magpatuloy. May gumugusto sa atin na hindi tayo manatili sa mabuti at ligtas na kalagayan na ginugusto ng Diyos natin kung sakali. Hindi natin iisipin lang na siguro minalas lang kaya nangyari sa akin ito. Kung totoo na gusto mong sumunod sa God, kung totoo na ikaw ay naniniwala sa God, maniwala ka din na mayroong kabaliktaran na puwersa, na katotohanan, at nandun na lahat yung negative. Okay, so magagaling yun yung mga kamalasan na sinasabi. Hindi mo lang ba sasabihin na, hindi siguro lang siya, may problema lang tong tao na to, kaya siya ganyan umasta. O kaya yung sistema kasi pangit. Hindi, merong evil talaga. Okay? At hindi naman natin sasabihin na ito demonyo to tong tao na to. Hindi siya, pero pwedeng ginagamit ng mga ganitong spiritual na puwersa yung kalagayan, yung mga tao, yung natin, yung nasa paligid natin laban sa atin kasi nga may giyera eh. 'Di ba? May giyera. At alam mo ba kung ano yung pinaggigiyerahan? Alam mo kung ano ang at stake at risk? Yung souls of men. Yung mga kaluluwa ng tao, whether naiintindihan natin yun o hindi. Kasi ito yung buong narrative ng scriptures. Diba? Ito ay parang tug of war ng kaluluwa.
gustong-gusto ng Panginoon na iligtas tayo, merong gumugusto na hindi tayo mapapabuti. Okay? At yung conflict ay spiritual. Parang hindi siya nakikita pero mas totoo pa siya sa nakikita natin sa ating five senses. 'Di ba? Underlying sa lahat ng human struggles na meron tayo ay yung katotohanan ng spiritual conflict na ito. At kasama ka doon. Okay? Kasama ka doon. Pero pag pinipili mo na sumunod sa Panginoon, pinipili natin ng kaligtasan ng Panginoon, meron siyang proteksyon sa atin. Madidiscern natin yung kaaway. Malalaman natin na hindi lamang physical yung kaaway, hindi lamang natural yung kaaway. At dahil doon, malalaman din natin kung paano siya labanan. Malalaman din natin kung paano makipaggera sa kanya effectively, eventually, di ba? Yun yung titiyakin kapag tanggap natin na merong spiritual at merong eternal na dimensyon ng buhay. Okay? So, yung engagement natin sa kanya ay magiging makatotohanan. Kasi punta ka sa school, punta ka sa trabaho, punta ka sa community lang, sa family, nandun lahat lahat ng ito ay lugar ng labanan sa spiritual na kalagayan, di ba? So, kaya nga sinasabi sa atin palagi, magdasal ka. Kaya sinasabi palagi sa atin, magbasa ka ng Biblia kasi panghawakan mo yung salita. Kasi sword pala yun. Di ba? Espada pala siya na spiritual, yung salita ng God. Yung pananampalataya mo, di ba? Alagaan mo, palakasin mo, patibayin mo. Kasi yun pala yung shield mo. Di ba? Yung pananampalataya, yung katwiran, di ba? Maglakad ka sa katwiran, sa kapangyarihan ng Espiritu, di ba? Na sinasabi ng Scriptures. Kaysa sa carnal or political na pamamaraan. Kasi hindi ito mga gobyerno na pansamantala o hindi ito carnal na mga tao na pansamantala yung kaaway. Ito ay mas higit doon. Yung authority ay mas mataas, yung kapangyarihan ginagamit nila ay yung mga nakikita natin, pero behind doon sa labanan na ito ay spiritual na mga entities. Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. For, sabi ni Paul, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, sa physical. Kahit na physical yung kalaban mo. Kahit na pinipersecute, pinag-uusig ka ng mga tao, pinagsasalitaan ka nila ng masama, pinag-iisipan ng masama, pinagkakampi-kampihan ka, kahit na hindi ka isinasali, kahit na very wild yung yung treatment nila sa iyo, 'di ba? Very evil yung treatment nila sa iyo. Ang sinasabi pa rin ni Apostle Paul ay merong something behind dito sa mga treatments, dito sa mga actions and reactions nila na ito. Sabi niya, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. At sinabi niya ito ng ilang beses. Merong unseen reality of this conflict. At nasaan yung conflict na ito? Nasa lahat ng lugar. Sangkot yung lahat ng tao. Whether you are nasa side ng Panginoon o nasa panig ka nung lumalaban sa Panginoon. Diba? Pumanig ka na lang sa kay God. Pumanig ka na lang sa Panginoon. Diba? So, ito yung sinasabi niya. Merong ganitong pakikipag-away na nangyayari na nagpapatuloy. At tayo yung pinag-aawayan. Hindi kaligtasan ni Satan yung kanyang pinaglalaban dito. Kundi yung manalo siya dahil at the end of the day gusto niya makita na walang maniniwala kay God sa dulo. Pero ikaw ay naniniwala kay God. Pero ikaw ay maniniwala kay God. Pero ikaw ay magkakaroon ng insight o mayroon kang insight of God. At tatanggapin mo yung sinasabi ni God para manalo ka dito sa giyera na ito. Okay? This is a spiritual battle na magpapatuloy. Kaya kinakailangan mo ng spiritual instruments or weapons or tools, di ba, para ikaw ay manalo. Binigay na sa atin yung kapangyarihan over this. Kaya lang kinakailangan mo lang siyang gamitin. Gamitin mo yung spiritual authority, yung spiritual na tools and equipments, at malaman mo na ang sinasandalan mo behind you is bigger
stronger, greater na persona, na reality at na eternal, si God yun. At hindi niya papayagan na tayo ay sa dulo tayo ay magi-end up na losers, or magi-end up tayo na kawawa, or magi-end up tayo na talunan. Okay? Kasi ang tinitiyak niya, tayo ay mapapabuti sa dulo. Makakasama niya na triumphant sa dulo. Kaya nga, kinuha niya lahat yung mahirap, kinuha niya lahat yung masasakit. Kanyang ikinamatay yung victory, di ba, over this battle, si Jesus. Okay, mamaya magkukumunyon tayo. At it entails victory. Di ba? Nag-triumph na siya. At nanalo na siya para maipanalo din natin o makita rin natin na mananalo tayo sa dulo. So, mayroong spiritual battle, di ba? Kasi alam natin, yung spiritual at saka yung eternal. Yung susunod, kapag ini-embrace natin yung eternal at saka spiritual at nabubuhay din tayo dito, ginagawa niyang malalim yung ating intimacy with God. At ginagawa niyang totoo yung pamamagitan natin sa kalagayan ng iba. Magdadasal talaga tayo. For our sake and for others' sake. Tayo talaga ay magdadasal, mag-praise and worship para mas malapit tayo sa God, para hindi tayo mawala sa God. Para hindi tayo mawala dito sa panig na mananalo o nananalo. Okay? So, kahit na from time to time, ang pakiramdam natin, malayo si God. Parang nagbi-pray tayo, pero parang hindi mo siya nararamdaman na sumasaiyo siya. Kahit na yung prayer mo, yung praise and worship mo ay para bang talking or singing sa isang void na hindi walang nakakarinig o wala man lang reply. Okay? At kapag nakakita ka ng pangangailangan, hindi lamang ng pangangailangan ng iba, dahil sa palagay mo you're talking to the void o kaya naman parang futile yung pakikipag-usap, so hindi mo na lang gagawin. At therefore, yung needs hindi na siya mapupunuan, yung mga kalagayan hindi na siya ma-address. Pero meron tayong katiyakan, 'di ba, na we are tapping into the presence of God. We are tapping into this super spiritual, super eternal na kalagayan, na entity, 'di ba, to help our temporary, to help our natural na kalagayan. Okay, so pero kapag nasanay na tayo, sinanay natin yung sarili natin na palagi tayong malapit sa God, 'di ba? Prayerful tayong mga tao. May problem man o wala, meron mang mga kalagayan na dapat nating ilapit sa Panginoon o walang mga ganong kalagayan, tayo pa rin ay malapit sa ating prayers, sa ating worship, di ba? Sa ating pakikipag-ugnayan dito sa God na to. Mas madali na lang siya kapag mahirap na yung kalagayan. Kasi intimate ka na sa Diyos. Di ba? Malapit ka na sa Kanya bago pa man mangyari yung pagpupuwersa na gagawin ng kaaway para ilayo ka dito sa Diyos na to. Mas mahirap kapag wala kang paglapit talaga, di ba? Kaya nga we encourage na magdasal, we encourage na lumapit tayo sa Diyos dahil gusto niya na tumulong, gusto niya na magligtas, gusto niya na ibigay yung pinaka-best para sa atin. Okay? At o kaya naman para sa iba na na alam nating nangangailangan, so we can intercede for others. Mas lalong gugugol tayo ng prayers kapag nakakita tayo ng mga needs, nakakita tayo ng mga poverty, makakita tayo ng injustice. Ang unang-unang gagawin natin, lumapit sa Panginoon. Okay? Kasi alam natin, di ba, na may mangyayari kung lumalapit tayo. Kasi sa moment na wala pa yung mga bagay na may hirap at mabibigat, intimate na tayo sa Kanya. Kasi naniniwala tayo, there is this God, di ba, na makapangyarihan who loved us. Okay? At meron tayong relationship sa Kanya. At dahil dito, yung kahirapan ay pwedeng mabago, yung kahinaan ay pwedeng mabago, yung kamatayan even ay pwedeng ma-reverse. 'Di ba? Katulad ng ipinapangako ng Panginoon. At tayo, hindi lang tayo mabubuhay na sa sarili natin. Hindi lamang tayo mabubuhay dito sa God na to, na intimate tayo sa Kanya, mabubuhay tayo para sa iba. At hindi walang kwenta yung ating pamumuhay kapag ginugugol din natin yung buhay natin sa iba. Gumugugol tayo ng time para sa kanila, gumugugol tayo ng ating mga talents, ng ating mga treasures para sa iba. Kasi alam natin na mayroong mapapalayon. Sa Hebrews 4 verse 16,
Hebrews 4 verse 16. Isa na lang po after this. Okay, yung pang-anim. Hebrews 4 verse 16. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Diba? Kaya, ina-access natin yung heavenly throne ng Panginoon. Pumapasok tayo sa throne room. At sa throne room ng Panginoon, tayo ay may access, tayo ay binubuksan dahil sa Panginoong Yesus. Siya yung key natin. Di ba? At tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya. Ibig sabihin, meron tayong pwedeng mapala kahit hindi tayo nararapat. Bibigyan tayo because it's the throne of grace. At makakatanggap tayo ng mercy, makakatanggap tayo ng biyaya sa mga panahon na kailangan natin sila. Unseen, di ba? Spiritual siya at eternal yung ina-access natin na pondo kung sakali, yung reservoir, di ba, ng paggagalingan ng tulong, ng kaligtasan na ating hinahangad sa panapanahon. At hindi tumitigil itong God na to napayagan niya tayong magkaroon ng access sa Kanya. Okay, sa Kanya. Pang-anim, panghuli. Okay, so kapag tinatanggap natin na merong eternal na kalagayan, merong spiritual na kalagayan tayo, tataas yung ating pagpapahalaga sa buhay, pagpapahalaga sa kapwa natin, pagpapahalaga sa ating walang hanggan. Tataas yung values and priorities din natin. Okay, so hindi mo na lang basta gagawin yung isang bagay kasi alam mo makaka-apekto siya sa iyong spiritual, sa iyong eternal. Hindi mo lang basta papayagan yung sino pa man kasi alam mong meron siyang pwedeng gawin na hindi mabuti sa iyo sa spiritual o eternal na kalagayan mo o eternal at spiritual na kinabukasan mo, walang hanggan mo. Okay, so palaging merong pressures yung sanglibutan. Okay, na tumuon lang tayo sa mga pansamantala. Tumuon lang tayo dito sa mga bagay na pangkaraniwan sa sanglibutan. Diba? Katulad ng material wealth, yun yung binavalue, katulad ng status, power, yung pansamantala na gratification, di ba? At lahat ng ito ay available, lahat ng ito ay going gaga, di ba? Running towards yung lahat. At sino ang hindi? Di ba? Na nag-iisip na gusto ko to gusto kong magkaroon ng ganito, maabot yung ganyan. Kaya lang, kung ating gugugulin yung buhay natin, dito lang sa mga bagay na to, worth it ba talaga siya na pagtuunan ng lahat natin? Okay? Or, pwede siyang maging gusto natin, pero hindi talaga yung pangangailangan natin. Kasi yung pangangailangan natin, yung pwedeng itawid tayo from the temporary na kalagayan natin sa eternal na kalagayan natin. Kasi there is such. Okay? Merong kingdom na naghihintay sa atin. Merong God na nag-invite sa atin sa kanyang kaharian. And if you are not born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom. Diba? Ito yung sinasabi niya. The moment na nagpabaptize yung tao, nag-repent siya sa kasalanan niya. The moment na tanggapin niya yung banal na espiritu ng Diyos with the evidence of speaking in languages na hindi niya napag-aralan. Sabi ni Jesus Christ, meron ka ng entry sa kingdom niya. Merong yung physical na pagsunod, okay, sa baptism ng water, sa baptism ng Spirit. Physical lang siya. Di ba? Ikaw ay lulublob sa tubig dahil gusto mong malinisan ka sa paningin ng God. Okay, dahil sa faith mo sa ginawa ni Jesus Christ, ikaw ay tatawag para mapuspos ka ng banal na espiritu. Physical lahat na gagawin mo yan, pero merong spiritual significance at merong spiritual experience. Kasi ginagawa mo yung sarili mo na ma-access yung kingdom niya. Isang araw, di ba? At yung assurance ay now. Pwede kang magkaroon ng ganitong assurance. Pwede tayong mag-invest sa buhay natin dito at hindi yun walang kwenta. Pero meron pang buhay na susunod at nag-invest ka na ba doon? Pwede nating i-value yung kung ano yung mayroon tayo dito na makukuha ng ating connections, ng ating karunungan, ng ating kaalaman, di ba, ng ating diskarte, mga bagay na pwede nating pahalagahan para sa pansamantalang buhay natin. Pero ikaw ba ay nagpahalaga na sa mga bagay ng walang hanggan mo? Kasi meron din.
Babaguhin niya yung values mo at saka priorities mo. Hindi nangangahulugan na hindi ka na magbibigay ng priority sa natural. Siyempre, magbibigay ka pa rin. Pero that's not the highest. Hindi yan yung utmost priority. At yung relationships na meron tayo, di ba? Nagiging Christian na siya. Hindi na lamang siya pantao na relationship. Godly, di ba? Kasi atin nang iniisip yung effect ng ating mga bagay-bagay dito sa sanglibutan, whether it is personal or relational or whatever, okay, sa ano yung impact nito at ano yung magiging epekto nito sa ating spiritual at sa ating eternal. It changes your character. It changes the way you relate to people or the way you serve others. It changes yung ating perspective na spiritual at saka eternal. It changes yung pagtingin natin ng what really is a treasure. Ano ba talaga yung kayamanan sa isang banda? Yung bang iiwanan natin isang araw o yung pupuntahan natin isang araw na naghihintay sa atin kung sakali. Sa Micah 8 verse 6, dito tayo magtatapos. Micah chapter 8 verse 6. Micah 8 verse 6. Sabi ni God dito, okay, sa Israel ulit, He has told you, man, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, to walk humbly with God. Ito po ay yung ESV, English Standard Version. Pero sa King James Version, nang sinasabi niya, He has told you, man, what is good, and what does the Lord require of you? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Dahil mayroong God, di ba, na tayo ay mag-answer sa Kanya isang araw, siya yung Panginoon natin, siya yung ating Savior, ay kukonsider natin yung kanyang iniisip at yung kanyang kalooban. And when you walk, okay, considering this God, na pwede siyang ma-offend o pwedeng malugod sa atin, okay, you will try to discover kung ano yung gusto niya at kung ano yung kalooban niya. And upon discovering, gagawin mo yung kalooban niya at kagustuhan niya. Ano yung kagustuhan niya? Ano yung nire-require niya? Do justice. Gumawa ka ng hustisya. Yung just na bagay, di ba? Huwag kang gumawa ng unrighteous. O kaya naman, love mercy. Maawa ka. Magkaroon ka ng awa sa iba o habag sa iba. At saka, panguli, walk humbly with your God. Magpakumbaba ka sa kanyang kalooban. Magpakumbaba ka sa pamumuhay mo sa Diyos. Magpakumbaba ka sa kanyang kagustuhan sa iyo. At ang kagustuhan niya ay kaligtasan mo. At ang kagustuhan niya ay kaligtasan ng iba. At ang kagustuhan niya ay yung kanyang kalooban mangyari para sa kaligtasan ng iba. So, yung to be believers dito sa sanglibutan na to, okay, nakakatulong ng malaki yung spiritual at saka eternal to shape what is now at what will be in the future kahit sa eternity. So, yun ba yung ating pinag-usapan sa believers? Temporary to eternal perspective, unshakable hope and purpose, yung source ng strength and peace at saka protection magiging iba, at nire-reveal sa atin na spiritual sa eternal yung totoong away, yung totoong giyera. Okay? At ano yung ating kapangyarihan, kakayahan sa spiritual na pakikipaglaban na ito. Pinapalalim niya yung ating relasyon sa Diyos at ganoon din nagbibigay sa atin ito ng ng pagnanasa na sana mapabuti din yung iba. Kaya tayo ay mamamagitan para sa kanila. At itataas nito yung ating mga pinapahalagahan. Magiging makalangit at makadiyos yung ating mga prioridad. So, yan po yung tungkol dito sa pinag-usapan nating believers, how the spiritual and eternal shape the way we live now. Okay? So, pag na-experience natin at nakita natin ito, pag nabuksan sa atin yung unseen dimensions by the faith na binibigay sa atin ng Diyos, by the Holy Spirit, ay there's no denying. Makakaya nating magtagumpay, makakaya nating tumawid, at tayo ay anchored. Ibig sabihin tayo matibay na nagpapatuloy. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdinig, mga kapatid. At sana or palagi kayong magkaroon ng pananaw dito, buksan ng Panginoon sa atin. Okay, yung privilege at opportunity na makita natin yung eternal sa spiritual na ginugusto niya sa atin, para sa ating ngayon, para sa ating kinabukasan, para
Yun, maraming salamat.